Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Ang huling kabanata. Inihagis ni Manuel ang bote ng alak. Nagkalat sa sahig ang mga bubog niyon. "That wine is worth 50,000 bucks," bulalas ni Rodel. "Nasaan na si Sinya? Kasama mo na ba siya?" Galit na tanong niya sa kaibigan. Ipinahanap niya si Sinya rito pag alis niya sa bahay ni Selina. Sigurado siya na mapipilipit niya ang leeg ni Sinya kapag nakita niya ito. Ang sabi ng isang kaibigan niya, ay lumuwas na raw siya ng Maynila, mga ilang oras na ang nakakaraan. Hindi ako makakalapit kay Selina pare. Ang bangis ni Mang Erning. Hirap na ang kalooban niya. Anong balak mo? Kailangan kong makita at makausap si Selina. Halos 1 linggo kong naging abala sa kamalig. Kaya madalang ko siyang binibisita. Tutulungan kitang makalapit kay Selina. Napangiti siya. Maaasahan talaga kita pare. Salamat. Tinapik siya nito sa balikat. Maganda kasi ang barong na isusot ko sa kasal mo eh. Natatakot ako na hindi matuloy ang pagiging best man ko. Natatawang biro nito. Kanina pa sinusundan ni Manuel at Rodel sina Selina at Edwin. Lumuwas sa mga ito papunta sa Naga. Nagulat sila nang pumasok ang mga ito sa Mother Seton Hospital. Anong gagawin nila sa ospital? Nagtatakang tanong ni Rodel. Hindi kumibo si Manuel. Bigla siyang nahulog sa malalim na pag-iisip. Sinundan nila sina Selina at Edwin sa loob ng ospital. Dumiretso ang mga ito sa klinik ng isang OB-GYN. Pumwesto sila sa hindi sila makikita ng mga ito doon at tahimik na hinintay nila ang paglabas ng mga ito. Pagkalipas ng halos 1 oras, ay napakunot ang noon niya paglabas ng mga ito ng klinik. May pag-aalala sa mukha ng mga ito. Nagkaroon agad siya ng hinala sa kung ano ang resulta ng pagpapacheck up ng mga ito. Tila nangihinang umupo sa isang bench si Selina. Parang piniga ang puso niya. Nang makita niyang nagpahid ito ng pisngi. Marahil ay umiiyak ito. Pinigilan siya ni Rodel. Nang akmang lalapitan niya ang mga ito. Paglabas ng mga ito sa ospital, ay saka sila pumasok sa klinik na pinanggalingan ng mga ito. Nagkataong kilala nila ang doktor na tumingin kay Selina. Kaya hindi sila nahirapang alamin kung ano ang sadya ng mga ito. Walang pagsiglan ang kanyang kaligayahan nang sabihin ng doktor na buntis si Selina. Napatalon pa siya sa tuwa. Niyaya niya si Rodel na mag-shopping sa Robinson Department Store ng ilang mga gamit para sa baby. Tumatawang pinagbigyan naman siya nito. Pagbalik nila sa bilya ay nagulat ang kanyang ina sa mga pinamili niya. Natuwa ito nang ibalita niya rito ang kalagayan ni Selina. Hindi ako papayag na maging bastardo ang aking apo. Kaya gawin mo ng paraan para matuloy ang inyong kasal. Ana ng kanyang ina. Ma'am, kahit kailan, hindi maging bastardong anak ko at sisiguruhin ko po yun sa inyo. Lalo siyang nanabik na makita si Selina. Ipinangako niya na gagawin niya ang lahat para matuloy ang kasal nila. Pinilit ni Selina na lumuwas uli sa Naga. Doon niya bibilhin ang mga gamot na inireseta ng doktor niya. Ayaw niya yung bilhin sa bayan dahil baka makarating sa mga magulang niya ang kalagayan niya. Si Edwin lang ang nakakaalam niyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin. 4 na araw na lamang ay ikakasal na sana siya kay Manuel.
Masyado na niya itong nami-miss. Mula nang habulin ito ng samurai ng ama niya, ay hindi na uli ito dumalaw sa kanila. Nasasaktan man siya ay kailangan niyang magpakatatag para sa magiging anak nila. Pasakay na siya sa jeep nang biglang may humapit sa bewang niya. Manuel, hindi makapaniwalang bulalas niya nang malingunan niya ito. Kumusta ka na, Selena? Sinubukan niyang kumawala, pero parang bakal ang mga bisig nito na nakapalupot sa bewang niya. Nakakakuha na sila ng atensyon sa paligid. Walang pabalang binuhat siya nito patungo sa sasakyan nito. Nagpumiglas siya. Manuel, ibaba mo ako dito. Hindi ako sasama sa'yo. Walang nagtangkang tumulong sa kanya. Kilala ng mga tao roon si Manuel at walang nais bumangga rito. Kahit napakaseryoso ng ekspresyon ng mukha nito, ay naramdaman pa rin niya ang pag-iingat nito habang karga siya nito. Nang nasa loob na siya ng sasakyan, ay sinubukan naman niyang buksan ang pinto. Mauubos lang ang lakas mo pero hindi mo mabubuksan yan. Nakapwesto na ito sa driver's seat. Inirapan niya ito, ngunit maya-maya lang ay sinulyapan niya rin ito. Napabuntong hininga siya. Napakagwapo talaga nito. Nakasuot ito ng puting polo na nakatuck-in sa Levi's jeans nito. Nakabukas ang ilang butones ng polo nito, kaya nasilip niya ang mga pinong balahibo sa dibdib nito. Nakabakat sa damit nito ang mga muscle nito. Nang mag-angat siya ng paningin, ay nagtama ang mga mata nila. Did you miss me, baby? Nakataas ang isang sulok ng labi nito. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tuluyan na siyang napaiyak. Hinapit siya nito palapit dito. Mahigpit silang nagyakapan. Pagkatapos ay hinuli nito ang mga labi niya. Buong pagmamahal na tinugon niya ang mga halik nito. Let's get out of here. Tila nahihirapan itong pakawalan siya. Dali-dali nitong pinaandaran sa sasakyan. Naging tanga na siguro siya dahil sa labis na pagmamahal dito. Hindi niya nagawang tumutol nang dalhin siya nito sa bilya. Hindi sila tumuloy sa loob ng bahay bagkus ay dumiretso sila sa magubat na parte ng bilya. Nagulat siya nang bigla na lamang siyang binuhat nito. Hindi na siya tumutol. Wala siyang lakas na magsalita o magtanong dito. Nang makarating sila sa gilid ng ilog ay binaba siya nito. Nanatili lang silang tahimik habang ninanamnam nila ang napakagandang panahon. Masarap sa pakiramdam ang simoy ng hangin, musika sa kanyang pandinig, ang lagaslas ng tubig mula sa talon habang ang mga ibong maya ay tila naglalaro sa himpapawid. Bumaling siya kay Manuel. Nakikita niya sa mga mata nito ang nag-uumapaw na pagmamahal. Lumapit ito sa kanya. Napapikit siya nang haplusin nito ang kanyang pisngi. Hindi niya napigilang tumulo ang kanyang mga luha. Masuyong pinahid nito ang mga yun. I miss you, paanas na sabi nito. Dahan-dahan siyang dumilat. Niyakap niya ito nang makita niyang umiiyak din ito. Manuel, ipinapangako ko na magiging mabuting asawa ko sa iyo. Hindi ako magsiselos kay Sinya. Kahit alagaan ko pang anak niyo. Humagulhol na sabi niya. Ikinulong ng mga palad nito ang kanyang mukha. Walang katotohanan ang lahat ng sinabi sa iyo ni Sinya. Kaya hindi ako madalas makapunta sa bahay ninyo nitong nakarang araw dahil inaasikaso ko ang sorpresa ko para sa iyo. Naguluhang tinitingnan niya ito. Ipiniit siya nito paharap sa direksyon ng kamalig. Namangha siya na makita niya ang malaking pagbabago niyon. Isa na yung magandang bahay na yari sa magandang klase ng kahoy at mga kawayan. Makapal na anahaw ang bubong niyon. Sorpresa ko sana sa iyo sa unang gabing pagkatapos ng kasal pero gusto ko magkaroon ng pruweba sa lahat ng mga paliwanag ko sa iyo. Ipinagawa mo ba yan para sa akin? Hindi makapaniwala ang tanong niya
habang patuloy na dumadaloy ang mga luha sa pisngi niya. Selena, totoong buntis si Sinya pero hindi akong ama. Isang mayamang negosyante. Hapunes ang ama na dinadala niya. Inaamin ko, nagkaroon kami ng relasyon pero nanlamig na ako sa kanya bago pa ako umuwi rito at bago ko nasilayan uli ang ilog dito. Binuhay uli ng lugar na to ang alaala ng babae sa ilog na matagal ko nang pinananabikang na makita. Pero nakita ko uli kayo na naghahalikan tulad ng dati. Siya ang humalik sa akin. Kung sana ay nagtagal ka pa roon, nakita mo na sana na inilayo ko siya. Narinig mo sana mga sinabi ko sa kanya na ikaw ang mahal ko at wala na siyang magagawa para pigilan ang ating kasal. Itinakip niya ang mga palad sa muka. Oh Manuel, nahihiya ako sa iyo. Napakalaki ng pagkakamali ko. Masuyong niyakap siya nito. Ilang minuto rin sila sa ganong ayos. Maya-maya ay kumalas ito. Pagkatapos ay lumuhod ito sa harap niya. Iniabot nito sa kanyang isang kahita. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan niya ang kahita. Muli siyang napaluha nang tumambad sa kanya ang napakagandang singsing. Kumikinang yon sa tama ng sikat ng araw. Wala siyang hilig sa mga alahas. Hindi rin siya marunong kumilatis niyon. Wala siyang pakialam kung mamahalin yon. Ang mahalaga ay galing yon kay Manuel na buong pusong iniaalay sa kanya. Mahal na mahal kita, Selena. Pakakasalan mo ba ako? Ang dating maotoridad na aura na mukha nito ay naging napakaamo sa kanyang paningin. Tila nagmamakawa ito na tanggapin niya ang iniaalok nito. Lumuhod din siya sa harap nito. Oo, pakakasal ako sa iyo. Wala nang makakapigil sa atin. Halos hindi na niya maaninag ang mukha nito dahil sa sobrang pag-iyak. Mahal na mahal kita, Selena. Halos mabaliw ako nang hindi ako pinayagan ni Itay na kausapin ka. Mahal na mahal din kita, Manuel. Ikaw ang buhay ko. Inalalayan siya nito na tumayo. Magkahawa kamay na tinungo nila sa kamalig na ngayon ay mukha ng bahay bakasyunan. Bukas pa darating ang mga gamit dito. Dito muna tayo tutuloy ng 1 linggo pagkatapos ng kasal natin. Okay lang ba sa'yo? Nasaka na tayo mag-tour pagkatapos ng opening ng mall. Masuyo nitong binabalik-balikan ang tenga niya. Ramdam na ramdam niya ang pananabik nito. Napaungol siya sa sensasyong ipinapadama nito sa kanya. Kahit hindi na tayo mag-tour, ang importante, lagi kitang kasama. Namamaos ang mga tinig na sagot niya. Naging saksi uli ang lugar na yon sa kaligayahang nadarama nila ng mga sandaling iyon. Buong puso niyang ipinaubaya kay Manuel ang lahat-lahat. Pawisan ang mga katawan ni Selena at Manuel habang nakahiga sila sa sahig. Mahigpit silang magkayakap habang hinahaplos ni Manuel ang tiyan niya. Labis akong nananabik sa'yo. Nasaktan ko ba kayo ni baby? Nag-aalalang tanong nito. Paano mo nalaman? Gulat na tanong niya. Nakangiting ipinagtapat nito kung paano nito nadiskubre ang kalagayan niya. Mag-iisang buwan na siya sa tiyan ko. Naluluhang pag-amin niya. Please, don't cry baby. Narito na ako sa tabi mo. Aalagaan ko kayo ng anak natin. Manuel, talaga bang pakakasalan mo ko? Hindi pa rin makapaniwala na tanong niya. Selena, kung alam mo lang ang ginawa ko para mapadali ang pagpapakasal natin, malamang hindi mo paniniwala ng mga kasinungalingan ni Sinya. Anong ginawa mo? Naguguluhang tanong niya. Naalala mo ba noong nagpaalam ka sa akin na uuwi ka na sa bahay ninyo dahil babalik na sina Itay mula sa bakasyon kinabukasan? Sinadya kong makaulayaw ka hanggang sa mag-umaga para mawala sa isip mo ang pag-uwi. Alam ko na kapag hindi ka nadatnan ni Itay sa bahay ninyo,
ay siguradong hahanapin ka niya sa mga kapitbahay ninyo. At mula roon, malalaman niya na nasa bilya ka at tiyak na susugod yun. Kinasabwat ko si Rodel na kapag dumating ang mga magulang mo sa bilya, ay siya mismo ang magsabi sa kanila na nasa kwarto kita at kasama ko buong magdamag. Iniwan kong hindi nahalak ang pinto ng silid para madali silang makapasok. And the rest is history. Ikaw talaga? Kaya pala nagpasalamat ka sa kaibigan mo noon. Pinagkukurot niya ito sa tagiliran. Masayang masaya siya sa ipinagtapat nito. Hinuli nito ang mga kamay niya, kapwa sila natahimik. Hinalikan siya nito ng matagal. Masuyong hinaplos nito ang katawan niya. Huminto lang sila nang marinig nila ang pagtawag ni Rodel mula sa labas. Pare, time out na muna. Nagwawala si Mang Erning sa bahay nyo, ani ni Rodel. Bigla silang bumangon. Dali-dali silang nagbihis at lumabas ng bahay. Naroon ba sina Mami? Nag-aalalang tanong ni Manuel. Oo, pati ang daddy mo. Pero walang magawa ang dalawa sa bagsik ni Mang Erning eh. Manuel, tayo na. Natatarantang yaya niya rito. Napahinto sila nang makita nilang paparating na ang ama niya. Kasunod nito ang ina niya at ang mga magulang ni Manuel. Manuel, hinayupa ka? Ilabas mo ang anak ko. Galit na sigaw ng ama niya habang hawak ang samurai. Nagtago siya sa likuran ni Manuel. It's all right, baby. I'll take care of everything. Pagbibigay assurance ni Manuel sa kanya. Natigilan ang ama niya nang makita nito na mahigpit silang magkayakap ni Manuel. Kusa nitong ibinaba ang hawak na samurai. Umiiling-iling na pinagmasdan lang sila nito. Siguruhin mo lang ha, na iuwi mo ang anak ko bago dumilim. Tanging nasabi ng ama niya. Inakbayan nito ang ina niya at naglakad pabalik ng bahay. Manuel, huwag mong kalilimutan ang bili ni Erning ha. Kung gusto mong matuloy ang kasal. Natatawang biro ng ama ni Manuel. Pagkatapos ay sumunod ang mga ito sa mga magulang niya. Ang tapang ng ama mo, Selena. Natatawang biro ni Rodel. Pasensya na kayo. Mahalang talaga ako ni Itay eh. Nahihiyang sagot niya. Wala kang dapat ihingi ng paumanhin. Kahit ako ay magiging ganun din siguro. Ka-protective sa magiging baby natin. Nakangiting hinaplos ni Manuel ang tiyan niya. Well, kalabisan na ako rito. Sige pare, may aasikasuhin pa ako sa muli. Huwag mo kakalimutang isauli si Selena ha bago kumagat ang dilim. Natatawang paalala ni Rodel. Nagtawanan ang magkaibigan. Nag-init ang mga pisngi niya. Pagkaalis ni Rodel ay kinarga agad siya ni Manuel papasok ng bahay. Maya-maya pa ay isinauli na ni Manuel. Pilyong bulong nito na parang may gustong ipahiwatig na naman. Ilang sandali pa ay natahimik na ang paligid. You may now kiss the bride. Sabi ng pari kina Selena at Manuel. Itinaas ni Manuel ang belo ni Selena. I love you. Buong pagmamahal na sabi nito sa kanya. Maluha-luha pa ito habang nakatitig sa kanya. I love you too. Buong pagmamahal na sagot niya. Dahan-dahang bumaba ang mga labi nito sa mga labi niya. Matagal na naglapat ang mga labi nila. Kung hindi pa tumikim ang pari ay hindi pa sila maghihiwalay. Isang nakakabinging palakpakan ang isinalubong sa kanila ng mga bisitang dumalo ng kanilang kasal. Sa magandang hardin ng bilya ginanap ang reception. Proud na nakisalamuha ang ama niya sa mga bisita ni Mr. Villarama. Kasama naman ni Mrs. Villarama ang kanyang ina na nakikipagbatian din sa iba pang bisita. Natawa si Rodel sa isang sulok na may kausap na isang magandang babae. Happy? Malambing na tanong ng asawa niya. Very happy. Humilig siya sa malapad na dibdib nito. Hindi na siya hiniwalayan nito mula pa kanina. Palagi itong nasa tabi niya. Kakaunti na ang mga bisita nila
na makaramdam siya ng pagkahilo. Mabuti na lang at maagap na naalalayan siya ni Manuel. "Baby, what's wrong?" Narinig pa niya ang tanong nito, ngunit tuluyan nang nanlabo ang kanyang paningin. Nagising si Selena sa masuyong haplos ni Manuel. Nag-aalalang nakatingin ito sa kanya. Napansin niya na nasa loob din ng silid si Rodel at ang mga magulang nila. "Kumusta na ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang kumain?" Sunod-sunod na tanong ni Manuel. "Nagugutom ako," sagot niya. "Mainit na sopas na lamang muna ang kainin mo, Mrs. Villarama. After an hour ay pwede ka nang kumain ng kanin." Ana ng may edad na babae na nakatayo sa tabi ng kama. Nakilala agad niya ang babae. Ito ang doktor na pinuntahan nila sa ospital. Bumaling ito sa asawa niya. "She'll be fine, Mr. Villarama. Masyado lang siguro siyang napagod kanina. Natural lang na mahilo siya dahil sa pagbubuntis." "Salamat po, Doc," ani ni Manuel. Pagkatapos magbilin at magbigay ng payo ng doktor ay nagpaalam na ito. Nagboluntaryo si Rodel na ihatid ito palabas ng bahay. Bago nagpaalam ang mga magulang nila Manuel, ay nagbilin din ang mga ito sa kanila. "Ganyan talagang pagbubuntis. Mahirap pero masaya," nakangiting sabi ni Mrs. Villarama. "Pag-ingatan ninyo ang unang apo namin, ha? Pareho kayong nag-iisang anak. Sana ay ganun ang mangyari sa magiging apo namin. Abay, marami tayong bahay na maaring tirhan ng mga magiging apo namin. Kaya mas gusto namin na marami," ani ni Mr. Villarama. "Huwag kayong mag-alala, Dad. Bibigyan namin kayo ng maraming apo. Tignan naman ninyo. Ilang buwan mula ngayon, may apo na agad kayo." Nagmamalaking sagot ng asawa niya. "That's my son." Nagtawanan ang mag-ama. Halos hindi makapaniwala si Selena sa naging kapalaran niya. Sa bawat araw na dumaraan ay walang sawang ipinapakita ni Manuel kung gaano siya nito kamahal. Lalaki ang panganay na anak nila at isinunod nila ito sa pangalan ni Manuel. Hindi na nagpakita si Sinya sa kanila. Alam niya na marami pa ring babae ang nagpapapansin sa asawa niya, pero buo na ang tiwala niya rito. Alam niyang mahal na mahal nila ang isa't isa. Sabay nilang haharapin ang anumang pagsubok na darating sa buhay nila. 5 years later, masuyong nakayakap si Manuel kay Selena mula sa likuran. Nakatayo sila sa labas ng bahay na dating kamalig habang nakatanaw sa talon. Magtatatlong araw na silang tumutuloy roon. Kompleto na yon sa kagamitan. Sinamantala nila ang pagkakataon na mag-stay muna roon nang isama ng mga magulang ni Manuel ang dalawang anak nila sa pagbabaksyon sa Europa. Tumawag sina Mami. Mag-i-extend daw sila ng 1 linggo doon. "Okay lang ba sa'yo kung magtatagal pa tayo rito?" Malambing na tanong nito. "Kahit hanggang kailan, Manuel, basta kasama kita." Humarap siya rito at hinalikan ito sa mga labi. Binuhat siya ni Manuel papasok sa bahay. "I love you, Selena." "And I love you too, Manuel." Minsan pa ay muling ipinadama nila sa isa't isa ang pag-ibig na walang kapantay. At dito na po natatapos ang huling kabanata ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.